Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Kapatid, minsan gusto natin, pag tayo nagmamahal, hati. Sa mga mag-asawa, gusto natin 50-50 ang inyong pagmamahalan. Pero matakot kayo kapag 50-50 lang ang inyong pagmamahal. Dahil kung pupunta kayo sa hospital, sinabi ng doktor, 50-50 ng taong yan. Ang ibig sabihin, naghihingalo na siya. Kung magmamahal ka din, bigay todo na. Dahil wala naman nasasayang sa pagmamahal. Lahat ng mga nagmamahal ay pinagpapala ng Diyos. Bakit ka kailangan magmahal ng tunay, ng buo, ng ubos? Dahil ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Buo, perpekto, puno. Walang tinirang Panginoon para sa atin. Kaya naman pagsisihan natin ang mga pagkakataon na kung saan naging makasarili tayo. Hindi natin iniisip ang iba, lalong-lalo na ang Diyos na nagmamahal sa atin. Tayo magpakumbaba, aminin natin ang mga kasalanan natin, pagiging makasarili, para tayo makitang minsan pa karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami sa iyong kagandang loob, upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod. At sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Hoseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dahil ang inyong kahilingan, lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan.
Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siya gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy, dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng libaryo. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking talinga. Sila yayabong na gaya ng isang halaman, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano, Ephraim. Lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako, katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngangas na sumuway. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang itutugon po natin, tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinabababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumatawag. Tugon Tinig po. ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y iyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyosan huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa ay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang lumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa iyo'y ipakakain ko, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siya sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan, maghaari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, itong pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas.
Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, ika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kesa sa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. God is good all the time. Luma na po yan. Pag sinabi daw po nila that God is good, dapat ang sagot mo, sobra-sobra. Dahil ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi kakaunti, kundi siksik, liglig, o maapaw. Anong ibig sabihin? Sobra-sobra. Subukan po natin ulit, ha? God is good. Sobra-sobra. O, tingnan niyo po mga katabi niyo. Anong masasabi niyo sa kanila? Sobra-sobra ng bilbil nila. O? Sabihan niyo naman yung mga katabi niyo, God is good. Palakpakan po natin ang Diyos. Meron pong isang napakagandang kasabihan mula sa Turkey. Ang sabi po nila, kung talagang mahal mo ang isang tao, mamahalin mo siya ng 2 beses. If you truly love somebody, you will love them twice. Ang unang pagmamahal po ay mabilis. Ito yung kinikilig ka pa, naaakit ka sa ngiti niya, nalulusaw ang puso mo sa kabaitan niya. Ito po yung ugali ng tao na madaling mahalin. Amen? Parang sa ligawan lang. Nung nililigawan mo pa yung asawa mo, di ba? Ang bait-bait niya, ang sweet-sweet niya, pabebe pa kayong magsalita sa bawat isa. Di po ba? Kapag nagte-text kayo, good morning. Tatanungin mo, kumain ka na? Tapos sasabihin mo pa, I miss you. Yung mga iba nagsesend pa ng ganito, Italy. Ano po ibig sabihin? I trust and love you. Italy. I trust and love you. Meron din po nagsesend, Japan. Alam niyo po yon? Anong ibig sabihin? Just always pray at night. Japan. Ayan, alam niyo na. Meron po bago ngayon, Iran. Alam niyo ibig sabihin ng Iran? I-R-A-N. Ito po ha, memorize niyo. I remain always near. Ayan. Nakatuto na naman kayo ng bago. Mamaya, message mo yung asawa mo. Iran. Hindi naman po ibig sabihin, dadali na kita sa Iran. Pero explain mo. Ibig sabihin, I remain always with you. Pero habang tumatagal, pansin nyo, nag-iiba yung relasyon. Yung mga text na good morning, I miss you, kumusta ka na? Napapalitan. Ano ngayon yung tinetext mo? Palagi ka naghahanap? Nasaan yung remote? Nasaan yung susi? Nasaan yung medyas ko? Kung hindi naman, ano yung tinetext ng iba sa inyo? Pahingi ng pera. Magbabayad na tayo. Kapag hindi sumasagot yung asawa mo, nagagalit ka. Ano yung sinasabi ng iba sa inyo? Bakit hindi ka sumasagot? Siguro meron kang ibang katext, no? Aminin. Mga kapatid, ang unang pagmamahal ay madali. Pero habang lumilipas ang panahon, natatanggal na kasi yung maskara Unti-unti mo nang nakikita yung mga bagay na tinatago ng tao.
Ang kanyang mga takot, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang mga insecurities, ang kanyang mga kahinaan. At kadalasan, kapag nakita natin yung pangit na ugali ng tao, dito, marami nang umaalis. Marami nang umaayaw. Marami nang humihinto sa pagmamahal. Amen? Pero, kung mananatili ka pa rin, kung pipiliin mo pa rin yung taong yan, gitna ng kanyang mga kahinaan, ng kaguluhan, ng kanyang mga kapintasan, dito nagsisimula ang ikalawang pagmamahal. At ang ikalawang pagmamahal, yan ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang kilig, hindi lang po nararamdaman ang pagmamahal. Pero ang tunay na pagmamahal ay katapatan. Ito ay isang pangako. Amen? Ang tunay na pagmamahal, isang desisyon na sinasabi mo, pipiliin pa rin kita kahit na mahirap. Mananatili ako kahit na may problema. Nandyan pa rin ako sa tabi mo kahit na hindi ka perpekto. Kapatid, tanong ko po sa inyo, ang pagmamahal mo ba ay pang-una lang o pangalawang beses ka nang nagmahal? Pero ang mabuting balita po, kung tayong mga tao, 2 beses tayong nagmamahal, ang Diyos, hindi lang po 2 beses ang kanyang pagmamahal. Ang may kapal, paulit-ulit na nagmamahal. Kung tayong mga tao, kaya nating magmahal ng 100%, ibibigay mo ang lahat, todo, para sa iyong asawa, para sa iyong pamilya. Ang Diyos, ang pagmamahal niya, hindi mo masusukat, hindi mo mabibilang. Beyond 1,000%, thus God loves us. Tandaan niyo po, ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Walang sukat, hindi matitimbangan. At yan ang narinig natin sa unang pagbasa. Ano ang sabi ng Diyos? Kahit na nagkasala ang bayan ng Israel, kahit na sila'y tumalikod sa Kanya, pinapabalik pa rin sila ng Diyos. Sabi ng Diyos, papatawarin ko sila, papagalingin ko sila, pagpapalain ko sila, gagawin kong mabunga ang kanilang buhay. Grabe po, no? Ang mga salita ng Diyos ay punong-puno ng pagmamahal. Para sa mga taong napakatigas ang kanilang ulo. Para sa mga taong palagi nalang nagrereklamo sa Diyos kahit na sila'y pinapaulanan ng biyaya. Para sa mga taong walang utang na loob minsan sa Diyos. Hindi napapagod magmahal ng Diyos. Kaya hindi po totoo yung sinasabi ng iba, ang Diyos daw po ng lumang tipan ay malupit. Marahas daw po siya, wala siyang awa. Ang Diyos po ng Old Testament ay hindi mamamatay tao. Hindi po totoo yan. Dahil ang Diyos natin, balikan niyo, ang kanyang mga pangungusap ay tunay na mabuti. Ang Diyos natin ay maawain. Ang Diyos natin ay tunay na mapagmahal. Kaya nga po, anong utos ng ating Panginoong Hesukristo? Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your being. Hindi po ito mabigat na utos. Ito po ay pagtugon lang sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Sabi nga po sa Biblia, we love because God loved us first. Mga kapatid, kung nakatanggap ka ng napakalaking pagmamahal, biyaya sa Diyos, huwag ka naman maging matipid sa iyong pagmamahal. Mahal ka ng Diyos. Kahit na meron kang kahinaan, kahit na paulit-ulit ka nagkakasala, kahit na ilang beses ka nang nadapa at bumagsak. Kaya sana matuto din tayong magmahal sa iba kahit na meron silang pagkukulang, kahit na hindi sila perpekto. Amen? Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi madaling pagmamahal. Ang
tunay na pagmamahal, mahirap talaga. Amen? You know you are truly loving someone when you feel it is difficult, when it is tiring, when it is overwhelming. Ang madaling pagmamahal, plastikan lang yan. Yung pagmamahal na puro pakyut lang, mababaw lang yan. Walang ugat yan. At kapag walang ugat ang pagmamahal, ibig sabihin, darating ang araw, wala yang bunga. Ibig sabihin, hindi yan magtatagal. Amen? So choose to love the hard way. Choose to love even if it is difficult. Choose to love truly every day and always. Dahil ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin at yan ang pagmamahal na may pagpapala. When you love, even if it is difficult, you are being blessed by God. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang matandang babae. Matagal na pong pumanaw yung kanyang mister, yung kanyang asawa. Pero araw-araw pa rin po itong matanda nagluluto ng pagkain para sa kanyang asawa. Isang araw po, tinanong siya ng kanyang kapitbahay. Sabi, Nay, bakit po araw-araw pa kayong nagluluto para sa asawa niyo? Matagal na po siyang patay eh. Ngumiti po yung matanda at sabi niya, Oo, alam ko wala na yung aking asawa. Pero ang pagmamahal ko para sa kanya, nandito pa rin. Mga kapatid, minsan iniisip natin na ang pag-ibig ay nawawala kapag nawala na ang tao. Pero ang tunay na pag-ibig, hindi nawawala. Nawawala lang ang pag-ibig kasi pinili mo na hindi umibig. Amen? Ang tunay na pag-ibig, hindi natatapos kahit mahirap na. Ang tunay na pag-ibig, hindi sumusuko kahit may kapintasan na. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit na ilang beses tayong magkamali, kahit na tayo paulit-ulit na tumatalikod, kahit na tayo nakakalimot sa Kanya, hindi tayo makakalimutan ng Diyos. Hindi siya magsasawa, hindi siya mapapagod, hindi siya aalis. Kaya nga, bilang sukli natin sa pagmamahal ng Diyos, harinawa, mahalin naman natin ang mga minamahal ng Diyos. Kung gusto mong bayaran yung pagmamahal ng Diyos, bayaran mo yan sa pamagitan ng pagmamahal ng iyong kapwa. See, the greatest commandment, yes, is to love God. And yet, Jesus gave us a second commandment, to love your neighbor as yourself. At harinawa, kapag nagmamahal tayo, huwag naman nating tipirin ang ating binibigay, ang ating pinagkakaloob, ang ating pinakikita. Huwag naman tayong maging kuripot sa pagmamahal. Magandang itanong ito, kuripot ka ba? Sabihan mo yung katabi mo, huwag kang kuripot. Huwag kang kuripot. Please lang. Mga kapatid, maraming mga tao, isang beses lang magmahal. Yan ang ordinaryong pagmamahal. Pero tayo inaanyayahan ng Diyos. Be special. Be unique. Be one of a kind. Dahil yan ang ibig sabihin ng kabanalan. Holiness is otherness. Ang kabanalan ay walang katulad. Harinawa ang pagmamahal mo. Walang katulad, walang kapantay, kamukha ng Diyos. Love not only once, love twice, love thrice, love multiple times. Because this is the love that blesses you and others. And this is the love that multiplies grace. And this is the love that will bring you to life everlasting. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin po tayo sa Diyos, Ama, na pukawin ang kanyang pag-ibig, ang lahat at ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Ating sabihin, Panginoon,
dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga walang nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutiang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa ng walang hangganang katulad na ginagawa mo. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Handog ko, Diyos ko, tanggapin mo na. Halay ko, Diyos ko, ikalugod mo na. Nagsising puso, nagpapakumbaba. Ikatuon sana kami patawarin na. Alay na insenso, hindi ka masaya. Alay ng kataasan, hindi ka tangap-tangap. Handog na mahihirap, galing sa dukha. Sa'yo'y kaya-kaya, sa'yo'y katuwa-tuwa. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinatalaga namin sa iyo, upang kalugdan mo ang mga inihahain namin ito, at kami laging dulutan nito ng pagliligtas mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang mga pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ng aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag
nakadama ng dusat pangamba, tinatawagan kang sana'y maawa na. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na tulad mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulong? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo. Ikaw ang tunay na kaibigan, gintong puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ay ganap mong pagliligtas ay aming makamtan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ating mga bisita nanggaling pa sa Lipa City, no? At yung mga ibang mga pilgrims natin, kami po ay natutuwa na kahit na napakaliit ng parokya ay pinipili nyo pa ring daanan at bisitahin. Kami po ay nagdarasal naway sa inyong pag-uwi na kayo ay makatanggap ng pagpapalat, pagbabasbas ng Diyos. At anong pinakamagandang pagpapala na galing sa Diyos? Ang isang bagong puso, bagong isip, bagong pagkatao. Wala pong kwenta yung inyong pagpipilgrimage, pananalangin, kung hindi kanyan babaguhin. Di po ba? Kaya ang aking pong habilin sa inyo, please come home better. Come home holier. Come home kinder. Amen? Sana maging kamukha niyo ang Diyos kung paano siya magmahal. Hindi isang beses lang, hindi dalawang beses, paulit-ulit. Paulit-ulit tayong minamahal ng Diyos. Paulit-ulit kang magmahal din kahit na mahirap dahil maniwala ka, yan ang pagmamahal na pinagpapala, yan ang pagmamahal na nakakaligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.